Ang ating pong pag-aaralan ay ang isa sa kwento at istorya, pangyayari sa Biblia na pamilyar na po sa bawat isa. I am very sure that this story is a very familiar story sa bawat isa po sa atin. And this is about the story of King Saul. And let me share with you tonight the message of the Lord I entitled, Regretted but Still Rejected. Regretted but still rejected. Ang idea po ng regret, di ba? To be very sorry for. Ibig sabihin po, yun talagang, di ba? Yung nalungkot ka talaga ng matindi. May kasamang kalungkutan, kapanglawan, yung bang mga bakit ko ba nagawa? Okay? So, yun po yung pinaka-idea. Bakit ko ba nagawa? Bakit hindi ko ba nagawa? Di ba? Something like that. Regretted. Ito yung nangyari kay King Saul. Nandoon yung regret, di po ba? He regretted but still rejected. Ang lungkot. Okay? So, kaya makinig kayo mabuti para nang sa ganon, kung medyo matigas man ang ulo po natin, medyo mapalambot ng mensaheng ito. Kung makulit po tayo doon sa mga paulit-ulit na maling ginagawa po natin, medyo mapalalahanan po tayo. Lalo na sa usapang utos at kalooban po ng ating Panginoon Diyos. Ready na po ba kayo for the message? Sa mga nasa online, magandang gabi po sa inyong lahat. At actually may kwento ko lang, natutuwa po kami doon po kasi si Pastor Orson, ninasa po nating makalabas, makasama po. Dahil tuwing may nandirito po tayo mga bisita, ang ginagawa po natin, si Pastor Orson, hindi lang po pastor yan hindi lang po staff natin sa church yan. Talagang yan po, napaka-servant attitude po, no? Napaka-servant po ng Panginoon yan. Sobra, nakakatuwa, nagluluto, di ba? Nag-aasikaso, yun po. Kaya bilang pastor, naisip ko lang na sa lakad, may mga minsan pastor na nakakasama ko, bakit hindi itong kasama natin dito sa church? Kaya nga, pati nga mga worker natin, sabi ko, sana kumuha kayo ng mga passports ninyo. Para kung susurpresahin kayo ng Panginoon, di ba, hindi masayang yung pagkakataon. So, para kung padadala kayo, halimbawa, kailangan bumiyahe kayo patungong Pitugo, at least meron kayong passport, di po ba? Opo, sa Pitugo, Quezon lang yun, ha? Sa Quezon lang po yun, Pitugo, Quezon. Kala nyo kung saan bansa yun, no? Okay, so, yun po. In fact, pati si PDB, wala pang passport. Kaya sabi ko, di ba, kasi, dinisenyo ng Diyos na may mga ministries tayo abroad. Tapos, alam nyo po yun, yung mga manggagawa natin, we're thinking that one day, mabisita nila, makapag-ministeryo po sila roon. Sa atin po, mga kapatid, hindi po pasyal, tapos side trip ang gawain. Mali po yun. Maganda po, ministry, side trip ang pasyal. Ang tinutukoy ko po, hindi sa miyembro. Ang tinutukoy ko po sa mga manggagawa. Okay? Ang i-desire po natin, hindi makapamasyal bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kasi hindi nyo kailangan problemahin yon. Magpakabisi kayo sa gawain ng Panginoon, at doon sa pag-aabalan nyo sa gawain ng Panginoon, ang Diyos pa mismo ang magpapasyal sa inyo. At ang pinakamasarap na pasyal, yung kasama mo ang Panginoon. Amen? Opo, mga kapatid. So, alam nyo po, ang ganda nang nangyari sa amin. Wala pang ticket si Pastor Orson. Kasi kaya po namin hindi siya maikuha ng ticket kasi wala pa pong visa. Dahil baka mamaya, kumuha tayo ng ticket, walang visa. Ang kagandahan nito, nagsabay na po kami. Alam nyo po kung kailan dumating ang visa namin? Ngayong 3:00 ng hapon. Ngayong 3:00, nandoon pa po hanggang ngayon. Napag-alaman lang po, na-approve naman po mga kapatid. So, yun po, tuloy na po. Pastor Poy, okay, Pastor Orson, at saka ako po. So, gusto ko pong hindi ako maninibago sa kasama. Gusto ko pong kaliwaman at kanan talagang yung at ipag-pray nyo po mga kapatid sapagkat para din pong ang kasama ko para bang PNG at saka P. Norman, P. Nolan. Parang ganun po. At
Ito naman po, kala po namin si Pastor Poy lang bibiyahe mag-isa bukas ano. So, pero binili na kaagad ako ni Pastor ng ticket kasi Kaya kumbaga naniniwala ako makakapunta po talaga ako. Si Pastor Orson talaga ang inaalala namin. Pero kung sakali man po na hindi kaagad na ilabas po yung visa po ni Pastor Orson, pwede naman po siyang bumiyahing mag-isa. At yun po mga kapatid, gusto nating makapunta siya doon dahil madalas si Pastor Poy doon para hindi po naninibago yung mga tao po natin doon. Tuwa ka, Pastor Poy. Ikaw ba, Ate Milet, natutuwa ka ba? Parang si Ate Milet hindi ganong natutuwa Ate Milet. Okay, so sige po, 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Sa mga nag-pray, maraming salamat po sa inyo. Alright, kung nakita na po, 1 Samuel chapter 15, at babasahin po natin, sundan po ninyo sa inyong mga mata ang aking pagbasa. 1 Samuel chapter 15, beginning verse number 1. Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how they laid wait for him in the way, and when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye have shewed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. And Saul smote the Amalekites from Havilah unto thou comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and had not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up in a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites, from the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord had said unto me this night. And he said unto him, Say on. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee on a journey and said, Go, and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst thou fly upon the spoil, and didst evil in thy sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took up the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said,
Hath the Lord as great delight in burnt offerings, sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent. And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbor of thine, that is better than thou. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Thence he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of my people and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. So Samuel turned again after Saul, and Saul worshipped the Lord. Then said Samuel, bring ye hither to me Agag, the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, surely the bitterness of death is past. And Samuel said, as thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces and before the Lord in Gilgal. Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house to Gibeah of Saul. And Samuel said, or came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king over Israel. Now, mapapansin nyo po, pagka ang gusto ko po is maging clear sa inyo ang story, binabasa ko po ang buong passage. Para kapag binasa po natin yung buong passage, at least habang nag-aaral po tayo, mas nakukuha po natin ang bawat puntos na ating pong tatalakayin. Again, the title of the Lord's message tonight, Regretted but Still Rejected. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again praise you and thank you for the privilege and opportunity to worship you, to study and hear thy precious words. Lord, may you continue to empower me. May you again use me as an instrument, as a channel of your blessing to your beloved people. May the Holy Spirit gives conviction, Heavenly Father. And I pray that you will help me to preach thy word with clarity, O Lord, with power. I would like to commit to you myself as I preach thy word. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Nasa panahon po tayo, mga kapatid, na kung magpapakatotoo tayo, para pong ang babaw-babaw na ng tingin ng mga tao, kahit ng mga nagsasabing Kristiyano, sa usaping mga patungkol sa Diyos. Halimbawa lang po, mga kapatid, using our observation, kung magiging honest po tayo, sa pagpunta nyo na lang po sa church, try to search and evaluate yourself. Yung pagpunta nyo po ba dito sa gawain, kaya nga kanina nagpaalala na kaagad ako sa pagpunta nyo po ba sa gawain, yung talaga po bang weight ng tinatawag nating worship, yung talagang essence ng paglilingkod, ng pagpupuri sa Diyos, talaga bang mararamdaman pa yung pong intense nito? Diba? Mga kapatid, malungkot ito, pero ito po yung totoo. At maring guilty po tayo dito. Pupunta tayo sa church sa parang exempted tayo sa prayer. Samantalang ang pinuntahan natin, prayer meeting. Parang exempted tayo sa pag-awit.
Di ba? Kaya nga, mga kapatid, wala pa yung preaching, medyo nandoon na po kaagad yung bang paalala sa bawat isa po sa atin, sapagkat hindi ko kahit kailanman nakikitang magiging makatwira na maging matamlay at malungkot ang ating pagpupuri sa Diyos. We need to praise the Lord, to sing with gladness, mga kapatid. Ibig sabihin, every time na may service tayo, opo, sabihin natin physically napapagod tayo. Pero kapag ka mataas ang level ng ating pong spirituality, we can overcome our physical weakness. Ako, matindi po ang paniniwala ko sa ganun. Kaya naniniwala rin ako na talagang ang isa sa dahilan nito ay yung bumababaw na pagtingin. Di ba? Yung bang idea na pagka nagsiservice, dapat nga ayaw mong mastorbo eh. Eh ang problema po, minsan tayo pa nakakastorbo. Di po ba? Tayo pa yung nagiging rason para makastorbo. Kahit nga sa mga ministries na pinagagagawa natin eh. Kasi nasa panahon tayo na marami nang po pwedeng nagse-cellphone, marahil na tama po yung gamit. Yun po ang gusto kong linawin. Kasi hindi natin tinotolerate yung nagse-cellphone habang service. Ang sinasabi ko po, mga kapatid, pero yung palitan mo ng cellphone, ang Bible, medyo para sa akin po, dapat medyo mapaalalahanan po ang bawat isa sa atin. Ibang-iba pa rin na nagdadala tayo ng Bible. Kaya nga, ang gusto kong itanong, mga kapatid, kung tayo po ba'y magiging honest sa ating mga sarili, talaga po ba na yung essence of worship, yung po ba'y mararamdaman pa sa atin? Di ba? Yung mga nasa likuran kanina, wala silang ginagawang masama. Pero ang paalala ko po sa kanila, wag nilang pabayaan na samantalang may nagsiservice dito, magkakaroon po ng session sa likod. Okay? Hindi po ganun ang ginagawa nila. Yun lang po ang pinaalala ko sa kanila. Na ang isa sa trabaho po nila, tiyakin na kapag ka nagwo-worship dito, kaya nga lililinaw ko pong mabuti, walang kahit sinong exempted. We are all subject sa ating pong dapat gawin para sa Diyos. Na dapat ako at ikaw pumupunta rito because we really want to serve God, we really want to sing for God, we really want to listen to His Word. Amen? Kaya yun yung i-develop natin, mga kapatid. Di ba? Akin pong nililiwanag na hindi magandang maging disusi po tayo. So ano ang treatment ng tao sa worship? Ano ang treatment ng tao sa work? Ano ang treatment ng tao sa Word of God? Okay? Pagka po pinag-usapan worship, kamusta po ang ating pagtanaw dyan? Pagka pinag-usapan po work or service para sa Diyos, ano po ang ating pagpapahalaga dyan? Pagka pinag-usapan natin yung Word of God, paano po natin siniseryoso ang pangungusap ng Panginoon? At ito ang makikita yung malaking naging problema ni King Saul na yung pong salita ng Diyos, minababaw ni King Saul. And you know what? Ang ating pong tatalakayin, hari po siya. Pero kahit hari po siya, mga kapatid, hindi po siya exempted. We all need to be subject sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Dito sa storyang ito, malinaw na sa kalunduan ng lahat, talagang nalungkot siya sa kinahinatnan niya. Nalungkot siya sa kinalabasan ng lahat. Pero ang problema, rejected pa rin po siya. Alam niyo po, yun ang nakakalungkot na maging katayuan. Na pagka naging matigas ang ulo natin, kapag ka naging makulit po tayo, kapag ka hindi po tayo nagbigay atensyon at pansin doon sa dapat nating gawin, ang nakakalungkot yung kahit na makapag-isip ka, huli na ang lahat at hindi mo na may babalik pa. Nabasa natin, di po ba? Intindido natin yung storya. Now let me share with you our points dito po sa message na ito. Number 1, I want all of you to see the unfollowed and unfulfilled responsibility. So the first point that I would like to share, dito po sa story po ni King Saul, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 7. Okay?
sa verse number 7, and Saul smote the Amalekites from Havilah unto thou comest to Shur, that is over against Egypt. Ang sabi ng verse number 8, and he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and of the lambs, and of all that was good, and would not utterly destroy them. But everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Alam niyo po, ang usapang responsibility ay nakasalalay sa kung ano po yung utos ng Diyos. Tama po ba? Mga kapatid, sa pag-aaral po natin sa responsibilidad, particular tayo na ang responsibilidad ay ang gawin kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang utos ng Diyos. Sa atin po ba, klaro po ba yan? Klaro po ba sa atin na ang ating pagpunta sa church ay utos ng Diyos? Pero ang gaang-gaang ng tingin mo. Pag hindi mo feel na umattend easily, nagpapasya ka na hindi umattend. Malinaw ang tinuro ng Bible sa giving. Dahil ba hindi nag-check ang pastor? Mga kapatid, hindi si pastor ang issue dyan. Yung Diyos na nag-utos. Yung Diyos na nagsabi. So ang usapang responsibilidad ay pumapatungkol sa kung ano po ang malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na dapat ko pong gawin. Kung sinabi ng Bible na ang Kristiyano dapat humayo at magsipagbunga, ang batid responsibilidad yon. Kung sinabi po ng Bible na huwag pabayaan ng pagtitipon, responsibilidad po yan. Diba? Kung sinabi ng Bible na magbigay, responsibilidad po yan. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa storyang ito, maliwanag na may salita ng Diyos na ipinarating sa pamamagitan po ni Prophet Samuel. And sad to say, yun yung tinutukoy ko pong unfollowed and unfulfilled responsibility. Na dapat sana ang ginawa kung anong sinabi ng Panginoon, pero hindi ginawa. Mga kapatid, mga minamahal, o kaya ginawa hindi sa paraang sinabi ng Diyos, kundi sa paraan na iniisip natin. Gaano kadalas na kaya hindi ka nakakasunod sapagkat may sarili kang diskarte? Gaano kadalas nangyayari yan? Mga minamahal, isang bagay na gusto ko pong ating pansinin dito, na ang lumalabas na isa sa sentro ng istorya ay ang naging hindi pagsunod at hindi pagganap ni King Saul. Nang dapat sana, yun ang ginawa niya. Malinaw na malinaw po na hindi niya pinerform kung ano yung sinabi ng Diyos. Pero alam niyo po, nung humarap siya kay Prophet Samuel, talagang ang kanyang claim, I have performed. Diba? I performed kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yung iniutos sa akin. And sometimes, ganyan din po tayo. Akala mo, dahil nahandito ka sa church, nakasunod ka, ang tanong ko sa inyo, pag tayo po ay pupunta sa church, ano po ang kalubusan, mga kapatid? Ang sabi po, atin pong gaganapin ito sa katanggap-tanggap na paraan. Ang sabi po, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang sabi po, ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ang sabi po, dalhin ang ikasampung bahagi. Ang sabi po, umawit ng may kagalakan at papuri sa Kanya. Ang tanong ko sa inyo, opo, ginagawa natin. Pero ginawa po ba natin ayon sa kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos? Kahit hindi ko kayo chine-check, gaano kadalas na pag nakikita ng Diyos na pumupunta ka sa treasury natin, sa ating pong offering box,
gaano kadalas na ang inihuhulog mo dyan, yung gusto mong ihulog at hindi yung ayon sa sinabi ng Diyos. It is a very sad truth that nowadays so easily claiming and professing Christians are not obeying the Lord. Mga kapatid, sabi ko nga, di ba nagkakandak pa nga ng revival meeting ang ilan para paalalahanan po tayo sa pagkalimot natin. Pero ngayong gabi, pwedeng maging revival po sa atin ito na kung ikaw ay nasa sitwasyon na ang lahat ng ginagawa mo ay hindi ayon sa responsibilidad o atas ng Diyos, habang may panahon, habang may pagkakataon, ikaw ay kumambyo na. Ayusin natin, worship natin mga kapatid. Ayusin po natin ang pagsamba natin. Pag ikaw ay dumalo ka sa tamang oras. Kung ikaw ay dumadalo, ibigay mo ang buong puso mo. Kung ikaw ay umaawit, ibigay mo ang puso mo. Kung ikaw ay pumupunta at naguhulog yan, tiyakin mo yun ang sinabi ng Panginoon at hindi yung sarili mong paraan. So please bear that in mind. That in this story, one of the things na dapat mapansin po natin ay ang punto ng hindi naging pagsunod at pagganap sa dapat sanang ginaganap. The unfollowed and unfulfilled responsibility. So the second point, mga kapatid, na magandang makita po natin ay ang patungkol sa kanyang naging unwise and acceptable reasoning. The unwise and unacceptable reasoning. Siyempre po, may propeta. At yung propeta ang inatasan ng Panginoon para sabihin po kay King Saul kung ano ang dapat gawin. Okay? Now, ayon sa story, hindi sinunod. Ayon sa storya, hindi ginanap. Okay? Sabihin na po natin, sa human side, sumunod naman na. Pero hindi ayon sa kung ano ang instruction. Diba? Hindi kung ano ang sinabi talaga ng Diyos. Ngayon, nung nagkaroon po ng konfrontasyon, alam niyo po bang nangatwiran si King Saul? Makinig kayo mabuti. Sapagkat maraming pagkakataon, binibigyan natin ng justification yung ating mga hindi pagsunod. Gaano kadalas sa buhay mo na ganun ka? Yung bang napakadali para sa iyong mga twiran. Napakadali sa iyong magbigay ng excuses. Batid, kailangan ko bang mga twiran? Kung Diyos na ang pinag-uusapan? Meron ba akong tatayong katuwiran sa Diyos? Meron bang magiging makatwirang bagay sa hindi ko sundin kung anong sinabi ng Panginoon? Kapatid, nakasunod po kayo? Nakakonekta ba kayo ngayong gabi? Baka hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Na nandyan ka pero hindi ka naman connected. Nandyan ka pero hindi ka naman nakikinig. Nandyan ka pero baliwala sa'yo. Mga kapatid, huwag niyong hintayin yung panahon na magsisisi ka, pero hindi papatulan ng Diyos. Be not deceived. God is not mocked. Wala pong pupwedeng sabihin nating i-tolerate ang Panginoon. Tingnan niyo po sabi ng verse number 14. Diba? Verse number 14. And Samuel said, what meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen, which I hear? And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Tingnan niyo po, kung paano po na nagbibigay siya ng tila magandang katwiran. Ay naku, yung mga naririnig nyo na yan, Prophet Samuel, magagandang hayop yan. Yun yung mga talagang pinili para isacrifice ba sa Panginoon.
Pero ang tanong, paano magiging katanggap-tanggap yon? Is it wise for us na magbigay tayo ng katuwiran doon sa hindi naging pagsunod at pagganap natin sa kung ano yung sinabi ng Panginoon? Diba? Yun ang problema eh. Yung bang pagka hindi mo nasunod yung tamang pagbibigay, magbibigay ka ng pang sarili mong katwiran. At nalagay ka pa doon sa punto na maiintindihan naman ng Diyos yun. Diba? Lalo na, hindi ko nga hinulog dyan, pero ginamit ko naman sa magagandang bagay. Gumawa naman ako ng mga sariling paraan. Ang dami kong tinutulungan, pero di mo binibigay kung ano yung dapat mong ibigay. Is that valid? Mga kapatid, unwise and acceptable. Yung mga naririnig nyo po, mga magagandang bagay yan, naiaalay. Mga kapatid, nag-uusap ba kayo tungkol doon sa pag-aalay? O ang pinag-uusapan yung dapat naging pagsunod sa kung ano yung sinabi ng Panginoon? Tingnan nyo po ang sabi mga kapatid ng verse number 16. Then Samuel said unto Saul, stay. Diyan ka lang. Pakinggan mo mabuti, sasabihin ko sa iyo. And I will tell thee what the Lord had said to me this night. And he said unto him, say on. Kumbaga, parang, makinig kayo mga kapatid ang preaching ko ngayon, ito yung preaching na nilagay ng Diyos sa puso ko. Tapos ito si Pastor Rodel, preach on! Di ba parang gano'n? With matching emphasis pa yan, preach on! Di ba? Sabi niya, say on! Okay? Mga kapatid, ano po ang sabi ng verse number 17? And Samuel said, when thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee on a journey and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst thou fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took up the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. 22. Pansinin niyo po. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. So, ano nakita natin dito? Unwise. Mga di tayo pwedeng makipagmagalingan sa Diyos. Hindi po pwedeng mas alam mo pa yung tama kaysa sa Kanya. Hindi po pwedeng mas alam mo pa yung dapat kaysa sa Kanya. Kaya ang tamang attitude, kung anong sinabi ng Diyos, kung anong sinabi ng Kanyang salita, kung anong utos niya, kung anong atas niya, kung anong plano niya, kung anong kalooban niya, yan ang dapat nating ganapin. At huwag kang magmagaling na magmamatalino ka na may maganda akong purpose, maganda ang aking intensyon. That is unwise and acceptable sa ating Panginoon. So what is number 1? The unfollowed and unfulfilled responsibility. Point number 2, the unwise and unacceptable reasoning. Kaya tingnan nyo po ngayon. Diba? Sa verses 22 to 23, ididiin natin muli. At ito po ay ang patungkol naman sa hindi po natin po pwedeng ipagpilitan. Sapagkat makikita nyo po sa point number 3 natin is about the uncontested and unopposed rebuke. The uncontested and unopposed rebuked. Diba? Nilinaw niya. Again, sa verse number 22,
Tingnan niyo po mga kapatid, magmamagaling ka kung ano-ano pagsasasabihin mo. Ang simpleng tanong lang, ano ba sinabi ng Diyos? Ay, hindi po. Pagka po napunta sa church yan, naligtas po yan, tapos basta ganito po. Mga kapatid, huwag ka nang magkatwiran ng kung ano-ano. Diba? Ang rebuke ng Panginoon, mahirap po nating sabihin nating makipagpaligsahan pa, makipagmagalingan pa sa Kanya. Ang sabi po ni Prophet Samuel, kung ano-ano pinag-iisip mong pag-aalay, samantalang ano ba mas mahalaga? Yung sakripisyo mo o yung submission mo? Kung titingnan niyo po mga kulto, ang dami nilang mga gustong sakripisyo. May mga cults nga po, na kung ang pag-uusapan, yung kaya nilang ibigay, dinadaig pa po yung mga nagsasabing totoong Kristiyano. Diba? May mga unbeliever, kayang mag-donate ng lupa Samantalang mga Kristiyano, kapulang, nagkakatisuran pa At nakikipagdebate pa, nagpapakatalino pa. Naintindihan po yung sabihin? Kung sakripisyo at sakripisyo lang ang pag-uusapan, marami akong kilala nasa relihiyon, pero grabing magsakripisyo. Pero ano pinupunto ng mensahe? O sige po, nagsakripisyo kayo. Sige po, nagpenitensya kayo. Ang tanong, yan po ba sinabi ng Diyos? Yung po ba sinabi niya para masave kayo? Huwag tayong maging matalino sa sarili nating haka. Kaya kumbaga, binara ni Prophet Samuel si King Saul. Kasi nung nangatwiran, parang ang galing-galing pa niya. Di ba? Akalain mo, naisip ko yun. Di ba? Oo nga, sabi nga, lipuling lahat. Kaso nung gagawin ko, nakita ko ang gagandang tataba ng mga hayop. Pero anong sabi ni Prophet Samuel? Behold, to obey is better than sacrifice. Diba? And to hearken than the paths of rams. Mahirap salungatin yun Oo nga, sige nga. Ang dami mo ang ginawa. Pero yung ba yung pinagawa ng Diyos? The uncontested and unopposed rebuked. Mga kapatid, mahirap salungatin tong rebuke na to. Minsan ganun magmamagaling pa tayo. Pero mga kapatid, sana po ngayong gabi ma-rebuke tayo. Kalimutan mo na yung mga katwiran mo. Kalimutan mo na yung pagmamagaling mo. Kalimutan mo na yung katalinuhan mo sa sarili mo. Kalimutan mo yung sarili mong gusto. Matuto kang kumilala ng issue rito. Ano ang sinabi ng Diyos? Ano ang kagustuhan ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos? Kadalasan, ang problema po, pinipilit mo yung gusto mo, pero iiyak ka naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayong gabi, habang binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon, mag-isip-isip ka na. Dahil pagka sinabihan na niya si Propeta Samuel at diretsuhin mo na si Saul, talagang rejected na siya. Kahit ano gawin niya, tinanggihan ko na siya. Habang may panahon, ika'y magbago. Hanggang may panahon, ika'y magbago. Yun po ang nais nating sabihin sa lahat. Sapagkat sa kalunduan, mga kapatid, ang makikita natin sa story is the undesirable and unhappy result. The undesirable and unhappy result. Yung hindi ka nasa-nasa at hindi masayang naging kinahinatnan. Yung hindi maganda at masayang naging resulta ng lahat. Kanya-kanyang isip tayo ngayong gabi.
Diyan sa tinatahak mong daan, sa pinagpapasyahan mo sa buhay mo, sa pinaggagawa mo, ang tanong ko sa iyo, saan patungo? Ha? Isipin mong mabuti kung makikipagpilitan ka sa Diyos. Anong resulta niyan? Nanasain mo ba ang magiging bunga niyan? Magiging masaya ka ba sa resulta niyan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, magsisi na tayo, sapagkat kung dumating doon sa punto na magkaroon na ng kapasya ng Diyos, na kahit anong gawin mo, wala na talaga, rejected ka na talaga. Habang binibigyan tayo ng chance. Ano po nangyari sa kanya? Ang sabi ni Prophet Samuel, dahil nireject mo ang salita ng Diyos, nireject ka na rin ng Diyos sa pagiging hari. And you know what? Nakakalungkot yung naging resulta. Diba? Chaotic kingdom, divided kingdom. Grabe po eh. Nung nakakatwiran si King Saul, ang kinakatwiran niya iba. Gusto ko lang ibalik kayo sa diwa na yun bago tayo pumunta sa dulo. Hindi ba minsan ikaw, kapag ka meron kang pinagpasyahang hindi tama, ang tendency mo manuro. Ang tendency mo humanap ng masisisi. Ha? Kasi natakot ako doon sa mga tao eh. I fear the people. Hindi ba may mga pagkakataon, gagawa ka ng kapasyahan, malinaw naman sa'yo kung anong sinabi ng salita ng Diyos, pero sasabihin natin na pressure tayo, medyo talagang nag-alala ko, baka mamaya, may mga, di ba? Hindi makagusto ng gagawin ko. Eh ito gusto ng nakararami, ang dami natin po pwedeng ikatwiran. Mga kapatid, pag ang isang Kristiyano tumalikod, wala po siyang magiging valid reason at acceptable excuse. Wala. Kasi ang tanging alam ko lang na dapat basis ng desisyon natin, Diyos. Kaya kung tinakot ka ng kahit sino, hindi Diyos yun. Di ba? Kung tinisod ka ng iba, hindi Diyos yun. Ibig sabihin po, walang katanggap-tanggap na magiging dahilan ang paglayo at pagtalikod natin at paggawa natin ng sukdang kasamaan. At lalong walang valid reason para sa pagsuway natin sa Diyos. Paalala to. Huwag tayong mayabang. Huwag tayong mag-iisip na parang kakaiba tayo. Hindi. Di ba? Lalo na kung magmamalaki tayo sa kung ano po yung nararating natin. Mga kapatid, tatandaan nyo po, sa totoo lang, wala po ang kahit anong narating natin. Diyos ang dahilan kung bakit ka nasa kalagayan mo ngayon. Amen? Ano yung pagmamalaki mo? Ba't yayabang ka? Bakit tatayo ka? Bakit tataas ka? Ha? Anong paalala niya? Alam mo, nung pasimula pa lang, alam mo yan. Kung saan ka nanggaling, anong ginawa ng Panginoon sa'yo, inanuin ka, nilagay ka sa kalagayan. Isang bagay din na gusto ko ipaalala sa ating lahat, mga kapatid. Saan ba tayo dinampot ng Diyos? Sino po ba tayo? Heto ang Panginoon. Ikaw ay binigyan ng pagkakataon, nilagay ka sa magandang katayuan, pinagpala niya ang buhay mo. Ngayon lalaki kalooban mo, ngayon yayabang ka, na kung saan parang ang bagay na gagawin mo ay kung ano ang mainam para sa tingin mo. Laging Diyos ang dapat masusunod. Amen? Diyos at Diyos ang dapat laging masusunod. At tatandaan po natin, sukdang dumating ka pa na ikaw ang maging hari, mga kapatid. Subject ka pa rin dapat sa kung ano ang utos ng Panginoon. Kaya kahit na sino pa kayo, huwag niyo isiping si Freddy lang ito. Ito ho yung taong inilagay ng Diyos para sabihin sa inyo ang mensahe. Amen? Kaya pag tinanggihan mo yung sinabi ng propeta, pag hindi ka nakinig sa pastor mo,
Lalo na pag yumabang ka na ang tingin mo, mas matindi ka na sa pastor mo o sa propeta mo, na mas ikaw na yung pwedeng, alam niyo po yun? Kilabutan tayo. Kilabutan po tayo. Don't give yourself a reason to become boastful. Hari na kasi siya eh. Hari na, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng 24. Verse number 24 hanggang 28. Ang sabi po, mga kapatid, and Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words. Pansinin niyo po yung pagkakaugnay, ho? Ha? Sabay-sabay nga po. Basahin niyo po, verse 24. Ha? Pag sinabing sabay-sabay, sasabay ka. Pag hindi, ang tigas talaga ng ulo mo. Diba? Verse 24, kayo po, sabay-sabay. Ready, begin. Tingnan niyo po. Sa verse 24 pa lang, kitang-kita po natin ang maliwanag na kaso. At may matututunan tayong maliwanag na prinsipyo. Ang sabi po, and Saul said unto Samuel, I have sinned. Sino nagsasalita? Sino po? Ano po ang sinabi ni King Saul? Ang sabi po niya, and Saul said unto Samuel, I have sinned. At ano raw po yung kasalanan niya? For I have transgressed the commandment of the Lord. May kasunod eh. Lakas yun po yung kasunod. Diba? Sinuway namin yung kautusan ng Diyos at ang iyong salita and thy words. Ang dahilan, natakot ako sa mga tao, kaya sa kanila ako sumunod. Sa madaling sabi, balik na naman tayo. Natakot ka sa tao? Pero hindi ka natakot na hindi mo sundin ng Diyos? Hello? Ang dami mong kinatakutan, Diyos lang ang hindi. Pinipersecute ako ng magulang ko eh. Natatakot po ako sa pwede nilang gawin sa akin. Sa Diyos. Hindi ka natatakot? Kasi po yung boss ko eh. Kamusta yung boss mo sa langit? Ang sabi niya, maliwanag. Di ba? Verse number 25, now therefore I pray thee, pardon my sin and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. Kalungkot yung resulta, no? Hihintayin natin to. Verse 27, and as Samuel turned about to go away, nagmakaawa po siya. He laid hold upon the skirt of his mantle and it rent. Alam niyo sinabi ni Samuel? And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbor of thine that is better than thou. Sige po, tuloy nyo lang. Kung wala tayong takot sa Diyos, tuloy nyo lang. Yung pagsuway natin, tuloy nyo lang. Tingnan nyo po kung saan tayo dadalhin niya. Kaya habang may time pa, mga kapatid, amen? Malinaw po yan. 35. And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Na-enjoy nyo po ba na may pastor na nagpapayo sa inyo? Na-enjoy nyo po ba na may pastor na natatanong kayo? Na-enjoy nyo po ba na may pastor na gumagabay sa inyo? Pero kung binabaliwala mo siya, baka dumating sa point. Kasi ang mga pastor, ang katwiran niyan simple. Kung ang Diyos ka, hindi mo pinakinggan, ako pa kaya pakinggan mo. Diba? Kung ang Diyos ka, hindi ka natakot, hindi mo sinunod, ako pa kaya susundin mo. Mga kapatid, I hope
na sa ating pong mensaheng ito, magigising po tayo mga kapatid. Huwag niyong ituring na mababaw ang pagsamba sa Diyos, ang paggawa para sa Diyos, ang gawain ng Diyos, at ang salita ng Diyos. Tingnan niyo yung paulit-ulit na sinabi niya. Ha? Bigyan ako ng pagkakataon para maka-worship, di ba? Kapatid, sa totoo lang, kung tama talaga ito, kung talagang convincing ito sa Diyos, meron bang hindi patatawarin ng Panginoon? Meron ba siyang hindi bibigyan ng... Sa totoo niyan, pag in-evaluate niyo po yung regret niya, malungkot lang siya dahil sa kung ano yung, hindi yung talagang deep essence ng tinatawag nating, yung bang realization at, kaya nga sabi ko sa inyo, nandun yung regret, but still, rejected. Ala na po, tinanggal na sa kanya ang pagkahari. Kaya anumang ipinagmamalaki natin ngayon, mga kapatid, pwedeng sa isang iglap, bawiin na Diyos yan. Kaya umaasa po ako na ituturing niyo pong blessing ang paalala ng mensaheng ito. Amen? Walang exempted. Kahit pastor po. Kahit pastor, hindi exempted. Kahit sino man tayo at anuman ang kalagayan natin, napakadali para sa Diyos. Nasintensyahan tayo. And do not wait for that time that God, because of our iniquity, ignoring God sa lahat ng kanyang sinasabi, ay magbunga ng hindi maayos sa atin. Regretted, but still rejected. The unfollowed and unfulfilled responsibility. Mga kapatid, the unwise and unacceptable reasoning. The uncontested and unopposed rebuke. The unhappy. Diba? Makikita niyo po yan. The undesirable and unhappy result. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, umaasa po ako na nakagising sa amin ang mensaheng ito. Umaasa po ako, Diyos, na amin pong itatratong may pagpapahalaga ang reminder at warning na ito. Umaasa po ako sa magiging pagpapasakop po namin sa konbiksyon ng banal na Espiritu at sa pagpapakatotoo ng bawat isa. Panginoon, nawa, samantalang may pagkakataon, habang wala pa po ang sentensya mo, Panginoon, habang nanduroon pa po ang pagkakataong ibinibigay mo, nawa, ngayon pa lang, iayos na namin ang mga pagsuway namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, kahit sa mga nakikinig ngayon sa online, ngayong sandaling ito, mga kapatid, paano ba tinitingnan? Paano ba itanatrato ang mga pagsasalita ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pangangaral? Kamusta po ang trato mo sa pagsamba, sa gawain ng Panginoon at sa Kanyang salita? Nawa natuto tayo. Nawa na-move tayo ngayong gabi. Kaya huwag niyo pong titingnang mababaw ang gawain ng Diyos. Huwag niyo titingnang mababaw ang worship, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. And if you feel like the Holy Spirit is convicting you,